Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Toto Martillero sa isang vlog na naman. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy New Year again. Ang topic po natin ngayong umaga ay tungkol sa federalismo. Ang federalismo ay ang tipo ng gobyerno na pinag-promote ni dating Senator Aquilino Ninoy Pimentel Jr. Sa kalaunan, prinomote din ito ni dating Mayor ng Davao City, Rodrigo Roa Duterte. But before talaga, may nauna talaga na nag-promote nito. Si dating Assemblyman at dating Mayor ng Cagayan de Oro City, Ruben Canoy. So, matagal na, bata pa ako. Doon sa Visayas at Mindanao, palagi kong naririnig yung boses ni dating Cagayan de Oro Mayor at dating Assemblyman Ruben Canoy promoting federalism. So ano ba itong federalism? Ito ay isang gobyerno na kung saan yung power ng central government ay i-devolve doon sa state governments. Sa state governments, i-decentralize yung central government, meaning yung power ng central government ay madidelegated doon sa state governments. Yung state governments magiging autonomized. Parang may power na talaga siya na independent doon sa central government. Yun ang federal government. Ngayon, ang isa sa mga rason dyan is meron dapat federal government para yung mga ethnic groups sa ilalim doon sa mga probinsya, sa mga bayan-bayan ay may sariling gobyerno. So isa na yan sa mga rason. Ang problema sa Pilipinas, maraming ethnic groups, Cebuano, Ilonggo, Tagalog, Waray, Bicolano, Samal, Maranao, Badjao, Tausug. Marami, ang dami. Di ba? May mga ano pa yan, may mga sa Palawan, may Paot Bato, may ang dami talaga. May Itnig, may ano, yung sa Baguio, tawag dyan, Igorot, di ba? So ang dami. Kung itong mga ethnic groups na ito ay bibigyan mo ng sariling gobyerno, ang dami talaga. Oh, ang dami. So siguro mga 30 na ethnic groups, bibigyan mo lahat yan ng gobyerno. 30 more or less groups. So merong ethnic governments or state governments in every ethnic group na at least isa, di ba? So bibigyan, mayroong executive yan, mayroong judiciary, may legislative. So you are making a government out of a government. Ibig sabihin magastos, di ba? Kasi sa isang ethnic group or sa isang region, gagawa ka ng presidente. Yung presidente or state governor na lang, gagawa ka ng state governor. Yung state governor, meron yung gabinete, di ba? Meron yung kongreso, meron yung Supreme Court. Ibig sabihin, yung Philippine government, magiging times 20 or times 30, di ba? Ang daming pagsisilduan mo. Ibig sabihin, yung Pilipinas, lalong hihirap sa sweldo pa lang. Yun ang federal government. Ibig sabihin, hindi pwede sa Pilipinas kasi mahirap ang Pilipinas, lalong hihirap ang Pilipinas sa sweldo pa lang. Pangalawa, paano mabubuhay yung state government kung walang taxes? Kagaya ng central government, yung state government, mayroon ding buwis. Ibig sabihin, yung mga tao dito sa Pilipinas, kung matutuloy yung federal government, magbubuwis doon sa central government, papuntang Manila yan, kasi sa Manila ang kapital, at magbubuwis din para sa state government. Di ba? Di ba? Yun ang mangyayari. 2 beses tayo magbubuwis. O ikaw, kung negosyante ka, okay lang ba sa'yo yun? Magbubuwis ka para sa federal or central government, magbubuwis ka rin
dito sa state or regional or ethnic government. Ethnic in the sense na kung Cebuano ka, meron kayong gobyerno. Kung Ilonggo ka, meron kayong gobyerno. Kung Bicolano ka, meron kayong gobyerno. Oh, okay ka lang ba dyan? Di ba? Another thing, kung gusto ng nag-i-espouse or nag-a-advocate ng federal system ng decentralization, devolution at autonomy, bakit mag-federal system pa tayo? Na yung devolution, decentralization at autonomy nasa local government code. It's being provided in the local government code. Bakit mag-federal system pa tayo? Para lalong hihirap ang Pilipinas? Diba? Kaya yun ang punto. Kaya dapat pinag-aralan sana. Hindi basta-basta mag-promote na lang talaga. Anong nangyari dito, mga kapatid? Yung federal system or federal form of government na sinasabi ni dating Mayor Rodrigo Roa Duterte ng Davao ay ginamit lang niya para sa kanyang kampanya. Di ba? Yun ang totoo. Ngayon, alam na natin ang totoo. Ipupost pa ba natin itong federal system or federal form of government? Lalong hihirap ang Pilipinas dyan kasi dodoble yung gobyerno. O, di ba? Magdodouble yung gobyerno, magtitriple pa. Magti-10 times pa, di ba? O. Tsaka yung taxation natin, magdudoble. Okay yan sa mga mayayamang bansa. Federal system or federal form is working in the United States of America. Federal system or federal form is working in Canada. Bakit? Kailangan nila ng federal system or federal form kasi sa lawak ng teritoryo nila, dapat hati-hatiin talaga. Dapat may state governments talaga. Secondly, mayaman sila. Pwede sa kanila yung tinatawag na double taxation. Double taxation in the sense na magbubuwis sila doon sa state government at magbubuwis din sila sa central or federal government. Tayo, mahirap na bansa, maliit na bansa. Kaya hindi naaayon ang sistemang federal sa ating bansa. Yun ang punto. So, mga kababayan, huwag na kayong padala sa mga taong mag-sponsor o mag-advocate ng federal government kasi hindi talaga pwede sa Pilipinas. Hindi talaga pwede sa Pilipinas. So, yan, mga kababayan, magmatsyag tayo at sana maririnig ako ng mga tao kasi this is political education. This is political education. So, ang ang sabi ng ibang mga mga maka-federal, may Pilipino Canadian ako nakilala taga-amin. Ang sabi niya, wala namang problema yan kasi ang daw yung Canada daw dati ay hindi din mayaman. So magsisimula daw tayo. Magsisimula daw tayo kasi maganda daw talaga. Magsisimula tayo. Matandang gobyerno na tayo. Pinanganak ang Republika ng Pilipinas noong 1898. Diba? June 12, 1898. Ngayon, kung hindi natin, sasabihin na lang natin, hindi June 1898. Kasi yun, nasa Kastila tayo. Yung final independence talaga, ang pag-anuhan natin, ang pag-uusapan natin, July 4, 1946. Matanda pa rin. Diba? 1946, na tayo na taon? 2024. Ilang taon na yan? 78 years old, di ba? 76, 78 years old. Matanda na ang Pilipinas. Ngayon pa tayo magsisimula ng panibagong gobyerno, federal system. Mag-a-adjust pa tayo. Ilang taon pa yan bago tayo maka-adjust. Di ba? Kaya hindi talaga bagay. Ang isa pa, yung tinatawag na sharing. Kasi ang ipopost ni former President Duterte talaga is ang sharing kapag kapag nagiging federal form daw talaga, ang sharing daw ng IRA, Internal Revenue Allotments, magiging 40 ba yun? 40 sa national or central or federal government, magiging 60 sa state governments. Yun daw ang sharing sa kanyang setup ng federal form or federal system of government. Kasi daw ang sa local government code daw is 40 daw yung sa local government, 60 ang sa national government. Madali lang pala kung ganun.
40 yung state government or regional government. And then 60 yung 60 yung national government or central government or federal government sa local government code. Hindi amend natin ang local government code, di ba? Gagawing 60 yung local governments, di ba? Gagawing 60, gagawing 40 yung national government, hindi tapos. Di ba? Ganun lang kasimple. Ewan ko sa kanila, but nagpupush pa sila ng federalism when federalism is anti-poor. Anti-poor ang federalism, bakit? Dodoble ang gobyerno. Yung state governments, meron siyang legislative, meron siyang judiciary, meron siyang executive. Ang central government, meron din. Ang central government, may taxation. Ang state governments, meron ding taxation. Hindi. Lalo tayong hihirap. Di ba? So, ganun lang mga kapatid. Dapat mag-isip at magmatsyag para sa ikaunlad ng bayan. So, once again, Happy New Year. Good morning. Salamat sa pakikinig at panunood. God bless you.